Hello po sa mga kapatid, kamusta po ang lahat at welcome po ulit sa ating Facebook page na Salvation Without Religion. Today po, i-discuss ko sa inyo ang Romans 11 at titingnan po natin yung audience nito. Ang issue po ng Romans 11 ah, sa Christianity in these days ay yung tinatawag na wild olive. Tinitreat ng Christianity na sila yung wild olive, na ang believers today ay sila yung wild olive na ikinabit dun sa kung anumang ugat ng Israel. So yun po ay titingnan po natin sa simpleng illustration para makorek na natin yan, no? Tapos babasahin natin yung mga verses para malinawan natin na iba nga yung tinatawag na wild olive at yun ay hindi Gentiles. So unahin na po natin yung illustration. Ang wild olive po, yan po ang unbelieving Israel. Ang good olive, yan po ang believing Israel. Sa believing Israel, dun sa good olive tree, meron tinatawag na natural branches at meron tinatawag na graft-in branches, yung mga ikinabit. Galing sa, ang pinanggalingan ng graft-in branches ay galing sa wild olive tree. At ang ugat ng good olive tree ay si Jesus. Ang mga Gentiles ay nag-benefit sa pagkalaglag ng Israel. Through their fall, salvation is come to the Gentiles. So ito pong salvation na ito ay nag-result ng na-reveal kay Apostle Paul yung tinatawag na mystery church or members of his body na composed of Gentiles or Jew or Gentile. Pero meron din pong unbelieving Israel dito sa chapter na to. So medyo mahirap po siyang basta intindihin kasi pwedeng sabihin ni Apostle Paul yung word na Y-O-U o U, pero ang tinutukoy niya ay wild olive instead na mystery body of Christ. So pwede pong parang nagsiswitch yung dalawa na yon na parang magulo, parang mahirap unawain. Pero kapag naintindihan natin na yung wild olive tree ay pwedeng mag-graft papunta sa good olive tree, doon mo masasabi na hindi tayo kasama sa wild olive tree. So, tingnan po natin yung mga verses, no? So, ang pangunahin pong flow ng Romans ay ito ay sunulat to the Jew first, then to the Gentiles. Who were the wild olive? Sino ba yung wild olive? Ito po yung sa Romans 11:15. Ito po yung reference. For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall the receiving of them be but life from the dead? So ito po yung na-cast away ay yung wild olive, yung unbelieving Israel. Okay? Then, I say then, have they stumbled that they should fall? Sino po yung nalaglag? Yung wild olive po ang nalaglag. Hindi po yung good olive. Tingnan po natin yung illustration. Ang nalaglag ay yung unbelieving Israel. Wild olive po yung nalaglag. Through their fall, salvation is come unto the Gentiles for to provoke them to jealousy. So, para pong pagtinignan natin dyan, ang Gentiles ay dumating sa kanilang pagliligtas para ang wild olive tree, yung unbelieving Israel ay ma-provoke, mainggit sa kanilang sa nangyari sa kanila upang sila ay maligtas. Yung word ay to provoke them to jealousy. Okay, at that I might save them. Meron po another na continuation yon sa verse 14, no? At sabi ni Apostle Paul, which are my flesh. So yung which are my flesh, malinaw po na yan po ay Israel, yung unbelieving Israel. And might save some of them. Okay, madala niya dito sa gospel of grace. So sino naman po yung mga graft in, yung mga idinugtong sa good olive tree? Tingnan po natin illustration. From this wild olive tree, puputulin ka dyan, yung sanga dyan ay puputulin sa wild olive, tapos ililipat sa good olive. Paano ililipat? Sa pamamagitan ng grafting.
idudugsong ka dyan. Okay? So, after nung natural branches, may idudugtong sa kanila ng mga wild olive. So, yun po yung ang hitsura dyan, na meron tinatawag na natural branches at meron ding graft in. Yung graft in, yun yung mga galing sa wild olive. Okay? So, tingin ko po, yun po yung pinakamadaling illustration. And if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree, were grafted in among them, and with them partakers of the root and fatness of the olive tree. Isa-isahin muna natin. And if some of the branches be broken off, and being wild olive tree, nandun ka sa unbelieving, pero etong mga broken off, ito ay naniwala na. Pero sila ay pwedeng mabali or nabali na. Tapos, ang wild olive ay nag-graft among them dun sa good olive, and with them partakers of the root and fatness of the olive tree. Anong ibig sabihin nun? Dito sa good olive tree, meron diyang nag-graft in din. Meron din siyang naikabit diyan. Tapos naputol. Sino kaya yung mga naputol na yon? Possibility niyan ay sina Ananias and Sapphira. Sila ay naniwala na nung una. Tapos dahil sila ay eventually dinout nila yung kanilang ginagawa, na ayaw nilang i-sell lahat ng kanilang possession, sa Acts 5 po yan, sila ay nabali. So sila ay namatay din bigla. So nagkaroon ng judgment kagad sa kanila ang Diyos. So yun po yung idea ng na broken off. So yung mga nandun sa wild olive, yung mga unbelieving Israel, may mga nakalipat. Alam natin sa Acts 15 may mga Pharisees na naniwala. From wild olive, nalagay sila dun sa good olive. Okay? After nung 12 apostles, or naging followers sila ng 12 apostles. So sila ay naging branches after ng 12 natural branches. So ganun po yung illustration niya, no? So etong wild olive, pwede sila makalipat. Yun nga po yung tinatawag na grafting, na yung mga branches dito ay pwedeng ilipat diyan. So hindi po siya pwedeng maging body of Christ. Hindi po siya pwedeng body of Christ, hindi din po siya pwedeng Gentiles, dahil ang audience ni na Apostle Peter noon ay unbelieving Israel. Okay? May warning si Apostle Paul dito sa tinatawag na magkiklaim na sila ay nalipat dun sa good olive tree. Okay? Ayaw niyang, kumbaga, dinidiscourage niya na may sasama doon sa good olive tree. Ito po yung mga konting words ni Apostle Paul, na dinidiscourage niya na yung mga wild olive tree ay sumama doon sa good olive tree. Okay? Pero hindi niya sinasabi na dito kayo sa gospel ko, kasi yung gospel kasi na Peter ay kumbaga nag-change na ng dispensation. Hindi yun ang approach ni Apostle Paul sa mga Israel. Ang approach niya ay sabihin ang katotohanan ng good olive tree, o yung gospel of the kingdom, na doon nga ay merong pinuputol. So ano ang warning ni Apostle Paul? Thou wilt say then, the branches were broken off that I might be grafted in. So si Ananias at Sapphira, yan ay naputol para kami ay malagay dyan. So para kami ay mag-graft in, para magpalitan kami. So yun ay bakit nila sasabihin yun? Kasi nagkasali yan si Ananias and Sapphira. Hindi yan masunurin sa Diyos. So ang nakikita nila yung works. So yun ang may issue doon, no? May konting mababa ang tingin nila doon sa hindi nakakasunod. So, because of unbelief, they were broken off, and thou standest by faith. And thou standest by faith. Be not high-minded, but fear. So, merong warning si Apostle Paul. Bakit? For if God spared not the natural branches, take heed lest He also spare not thee. So, anong ibig sabihin nito?
Yung natural branches, hindi nga yan, kahit nga yan natural branches, pwede rin putulin. Sinong pinutol? Si Judas. Dati yan ay natural branch. Pinili yan ni Jesus eh. Then, siya ay pinutol din. Bakit? Dahil sa binitray niya si Jesus. At pinagpalit niya sa 30 pirasong pilak or ano. So, yun po ay natural branch na pinutol, na ibig sabihin, pag sumama yung mga wild olive at nag-graft sila dun sa kabila, sa good olive tree, pwede pa rin sila maputol. Wina-warningan sila ni Apostle Paul na walang eternal security doon sa kabila. Doon sa good olive tree na yan. Tingnan natin. Yung good olive tree, walang eternal security as of the moment. Pwede sila maputol. Bakit? Hindi pa dumarating ang Panginoong Jesus, hindi pa dumarating doon sa resurrection. Kaya lahat walang permanent standing dyan, no? Amen. So next po natin. Yung ano ba yung cause of being high-minded? Kasi sabi nga ni Apostle Paul dyan, be not high-minded but fear. Ano ba sabihin nun? Alam natin si Apostle Paul ay apostle of the gospel of grace, at alam niya yung idea ng election of grace. Ibig sabihin, if by grace, then it's no more of works. Yung wala nang mixture. Or hindi actually yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, dapat ang standing ng mga remnant o ng Israel na nandun sa good olive tree, dapat ang sinasabi nilang works nila ay works nila to dahil minahal sila ng Panginoong Hesus. Hindi dahil sa gusto lang nila hindi dahil sa ganang kanilang sarili na sila ay masunurin. Ibig sabihin, kailangan nilang kunin ang kanilang works galing sa pagmamahal ng Panginoong Hesus, which is yung grace na hindi nila deserve, na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa kanilang for the propitiation of their past sins. Hindi kasama yung present and future, past lang, Romans 3:25. Pero kahit yun lang ang binigay ng Panginoong Hesus sa kanila na past sins lang, dahil meron pang ibang rewards para dun sa mag-i-endure unto the end. Pero dun sa program nila, past sins lang yung pinatawad. Pero mismo yung past sins na yon ay grace na yon para sa Israel. Amen. So, ang cause ng pagiging high-minded ng isang Israel ay pwedeng manggaling dun sa kanyang traditional belief na dadaanin natin to sa pagsunod, gaya ng ginagawa natin pagsunod kay Moses, na galing sa kanilang sarili ang kanilang pagsunod, instead na minahal sila ng Panginoong Hesus, at ang Panginoong Hesus ang unang nagmahal sa kanila. So yun po, kinokorek lang ni Apostle Paul ang mga nagkaroon siya ng reminder dyan sa mga magkiklaim na sila ay wild olive na nag-graft dun sa kabila sa good olive tree. So ngayon, who were the natural branches? Yan po ang 12 apostles. What then? Israel hath not obtained that which he seeketh, but the election hath obtained it, and the rest were blinded. So napapansin niyo po, may dalawang Israel, hindi iisa. Tingnan natin illustration. May Israel na bulag, yung unbelieving Israel, at meron namang Israel na election na nandito sa kabila. So yung mga kahit hindi sila elect, pwede silang maniwala, pwede silang mag-graft kasama ng mga natural branches, kasama ng elect. So, pero hindi, ang elect lang talaga ay yung 12 apostles, yung natural branches. Amen. So, nagwa-warning si Apostle Paul na pwede kayong ma-cut off dyan. Ibig sabihin, kung may mga Gentiles ngayon, meron kasing religion na nagsasabi na sila ay remnant. So, ibig sabihin, gusto nila doon, hindi nila alam na high-minded sila. Kayabangan ng kanilang gawa, dinadaan nila sa works, na hindi naman kasi nila maintindihan na Christ first loved them. Hindi nila maintindihan yon dahil hindi siya
yun ay sinabi para sa Israel, hindi siya in effect today. Iba yung paraan. Ang paraan ay gospel of grace. Yung program ng gospel of the kingdom ay mataturn talaga sa mixture or sa babalik talaga sa law. So yun po ay hindi yun ang ah, program para sa Gentiles. Kaya wala dapat mag-claim either Jew or Gentile na sila ay nag-graft in papunta dun sa good olive tree. To those branches that fell, sino ba itong mga to? Behold therefore the goodness and severity of God on them which fell severity, but toward thee goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou shalt be cut off. Yung nalaglag po, syempre po, yan po yung through their fall, yung wild olive na hindi naniwala, na tuluyan silang hindi naniwala, may severity, may judgment ang Diyos sa kanila at yun nga, sila ay na-separate. Pero hindi po ibig sabihin, hindi na sila pwede iligtas kasi nga, yun nga yung sinabi ni Apostle Paul na pinoprovoke niya to emulation that he might save some of them. So yun po ay nagkaroon ng judgment ang Diyos na wala muna siyang relasyon sa Israel, postponed. But toward thee, sino ba yung toward thee? Yung wild olive tree na napunta doon sa good olive tree, yung nag-graft, if thou continue in his goodness, otherwise thou shalt be cut off. So yun po yung branch na napunta sa good olive tree. So napapansin nyo po na hindi nyo basta pwede sabihin na Gentiles ito kasi word for word, conditional standing ito eh. If thou continue in his goodness. Hindi ka pwede mag-backslide. Hindi ko sinasabing pwede ka mag-backslide sa body of Christ. Na sinasabi ko, yung program nila ay by faith, by continuous faith, by abiding faith. Hindi sila saved by hindi sila justified by the faith of Christ. Yung faith ng Panginoong Jesus, hindi yun ang nag-justify sa kanila. Sa gospel of grace yun eh. So, kailangan natin i-rightly divide yung operation ng wild olive ng good olive tree na yun ay separate sa Gentiles. Amen. So, yung cut off, again, ang example niyan ay sina Ananias and Sapphira. Yung mga nalaglag, may severity ang Diyos sa kanila. So, may literal severity kay na Ananias at Sapphira, tapos nung talagang tuluyan ng nalaglag ang Israel, yun, nawala ang kanilang spiritual standing. Amen. So, tingnan natin yung privileges ng natural branches. Kasi, tingnan natin yung illustration, may natural branches and merong graft-in branches. Iba yung privileges ng natural branches. Bakit to sinabi ni Apostle Paul? For if thou wert cut out of the olive tree, which is wild by nature, cut out of the olive tree, which is wild by nature, ano yun? Naputol ka dito, cut out. Dito sa wild olive, cut out, tapos nilipat ka dyan sa good olive tree. And wert graft contrary to nature into a good olive tree. Yan po yung sinasabi ko kanina. How much more shall this which be the natural branches be graft into their own olive tree? How much more yung natural branches, yung 12 apostles, ay mag-graft into their own olive tree. Ano ibig sabihin nun? Merong tree of life sa Revelations 22 verse 2 at meron niyang which bear 12 manner of fruits and yielded her fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nation. So alam natin yung tree of life, yun ang Panginoong Jesus. Yung 12 manner of fruits, yun ang apostles na nagkakaroon siya ng sarili niyang fruit and yielded her fruit every month. So yun po ay privilege na merong ibibigay sa 12 apostles na sila ay uupo sa 12 thrones judging the 12 tribes of Israel kapag dumating yung regeneration, yung resurrection. So yan po ay sinabi lang ni Apostle Paul as prophecy patungkol sa Israel. So pag sinabing, balikan natin yung verse, how much more shall this which the natural branches be grafted into their own olive tree? Kapag ang interpretation natin, yung wild olive tree ay Gentiles, o sino yung natural branches ng Gentiles? Kasi po, magulo yun eh.
walang natural branches ng Gentiles. Walang elite sa kay si Apostle Paul ay father natin sa gospel, pero hindi siya madami kasi ang sinabi dito natural branches, which how much more shall this which be the natural branches be grafted into their own olive tree. Yung natural branches, hindi mo siya pwede i-convert sa Gentile gospel of the uncircumcision. Wala siyang equivalent. So ibig sabihin, magfe-fail yung interpretation na ang wild olive tree ay Gentiles. Hindi sound, walang pinupuntahan yung doctrine, magulo, walang matapos na idea. Yon. So next, sinabi ni Apostle Paul etong special privileges na ma-receive ng 12 apostles dahil ang mga mag-claim na sila ay wild olive na nilagay sa good olive or na-graft in sila, may problema kasi may blindness sa Israel. May blindness sa Israel. Ibig sabihin, hindi dadami yung believers ng Israel dahil dito sa blindness na to. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles. Merong pagkabulag na hindi magpa-prosper yung hindi dadami yung tinatawag na branches ng good olive tree. Good olive tree. Hindi siya magko-continue dahil nga dun sa blindness na yon na nagwe-wait ng fullness of the Gentiles. At yun lang po ang ating content na message ngayon, na tingin ko nakita nyo na iba-iba yung wild olive, iba-iba yung good olive, iba din yung body of Christ, na hindi yan iisa yung kausap, hindi lang nga dalawa eh. Ang nakikita natin dito ay 4. At yung good olive tree, meron pa yung natural branches at iba pa yung ginagraft lang doon, yung pinapasok nila doon, ginagraft in. Yung unbelieving Gentiles, Romans 11:30, yan na po yung condition natin na as Gentiles. Ibig sabihin, hindi talaga tayo kasama dun sa tinatawag na wild olive or good olive tree at yung graft in. Wala pong makuhang doctrine about doon para sa Gentiles. At yun lang po. Salamat po. Next time po ulit. Thank you.